Good day mga ka-striker. Ayan na po, kasado na po ang laban na ating inaantay mga ka-striker. Ang pinakahihintay na rematch sa pagitan ni na Jared Brooks at Joshua Pasio ay naibuk na para sa 166, kung saan ang strawweight title fight ay isa sa tatlong na inilayag noong lamang Lunes para sa susunod na taon 2024 na magaganap sa Qatar. Inaasahang magaganap sa Marso 1 or March 1st sa Lusail Arena sa Qatar ang laban. At ang laban na ito ay isa lamang kung saan isang sinturon ang nasa linya. Bagamat ito pa lamang ang ating may mako-confirm mga ka-striker. Si Brooks ay 22 losses, 0 at 1. Ay hindi pa lumalaban sa MMA ngayong taon at lumaban lamang po siya sa grappling nung nakaraan na natalo po ni grappling prodigy si Mickey. Hindi ko alam, nakalimutan ko na yung last name mga ka-striker. Habang ang si Joshua Pasio naman, ang ating Pinoy fighter, ay 21 at 4 losses. 21 wins, 4 losses. Ay susubukang mabawi ang kanyang titulo at corona na naagaw at natalo siya ni Jared Brooks noong 164. At si Pasio ay nanghahangad talaga na mabawi at manalo na ang kanyang strawweight belt sa ikatlong pagkakataon mga striker. Ito ay nagmula sa impresibong panalo laban niya kay Mansur Malakib. At ito ay nagpatibay sa kanyang katayuan bilang nangungunang challenger at kalaban ni Jared Brooks mga ka-striker. Ngayon ay siguradong kasado na talaga ang muling pagharap ng dalawang pinaka-aabangan na fighter sa One Championship. Sino sa tingin nyo ang mananalo mga ka-striker? Comment lamang po. At kung mapipili po natin ang inyong comment, ay mananalo po kayo ng UFC merchandise mga ka-striker. Lagay nyo lamang po kung Jared Brooks or Joshua Pasio, anong round at kung anong paraan mananalo yung mapipili nyo mga ka-striker. Comment lamang po at pipiliin po natin, iraraffle po natin sino ang mananalo sa mga comment na ito sa ating video na ito. So atin pong i-breakdown at i-analyze ng kaunti ang huling laban ni Joshua Pasio at ni Jared Brooks. At dito ay malalaman natin kung sino sa tingin ko ang lamado sa pangatlong pagkikita ng dalawang ito. So sa video ito mga ka-striker, makikita natin ang striking ni Joshua Pasio. Sinusubukan talaga niya different angles, tapos sinasabayan niya si Jared Brooks. Ngunit mabilis ang takedown ni Jared Brooks dahil alam naman natin yan ang kanyang strength. At sinusubukan niya i-ground and pound. Eto, tingnan natin ang exchange na to. Underrated din ang boxing ni Jared Brooks. Boom! Muntik pa dun si Pasio mga ka-striker. Sabayan. O nag-turning. Muntik din pumasok. Hindi rin nakita ni Pasio yun mga ka-striker. Ang maganda kay Jared Brooks, may hawig yung fighting style niya kay Conor McGregor mga ka-striker. Yung bang kumbaga unorthodox. At wala siyang fixed style pag bumato siya ng strikes mga ka-striker. Ngunit kahit alam natin na ang lamang niya ay sa wrestling at sa grappling, ay yung striking po niya ay underrated din at unorthodox style. Yung hindi mo siya ini-expect na magta-turning kicks, hindi mo siya ini-expect na magsu-superman punch, pero ginagawa niya yung mga ganung tipong mahirap ulihin ng striking style. Kaya yun din ay delikadong mga ka-striker. Kasi itong si Jared Brooks ay wala ring takot, isa ring fearless na aggressive fighter mga ka-striker, at alam niya kung saan siya tempo. At sa mind game kasi kuwang-kuha niya si Joshua Pasio mga ka-striker. Kontrolado niya ang mind game na sa kanilang pagtutuos sa kanilang trilogy, at hawak niya sa leeg si Joshua Pasio. Ngunit ang maganda naman kay Joshua Pasio mga ka-striker ay talagang sinusubukan niyang mabawi ang kanyang corona at talagang
nakikita naman natin na nagpalit siya ng fighting camp, pumalis siya sa Team Lakay at pumunta sa Lions Nation MMA at umikot pa sa labas ng bansa upang pakapag-train at matrain sa ibang style, mga ka-striker. At yun ang magandang pinapakita ni Joshua Pasio. Subalit hindi siya nagbunga nung huling pagkikita nila, pero ngayon ay nasa trilogy na ito, sa third fight nila, tingin ko ay may babago ng game plan si Joshua Pasio, mga ka-striker, at malamang ay mahuhuli niya ito sa isa sa kanyang mga unexpected na atake, or malamang hindi siya basta-basta mananakaut ito, dahil kita nyo naman sa palitan pa lang kayang-kaya ni Joshua Pasio ang lakas ni Jared Brooks, mga ka-striker. Yun lang, naiisahan siya sa wrestling at sa grappling, lagi siyang nati-takedown, pero hopefully maganda na yung takedown defense ni Joshua Pasio at ma-counter na niya yung atake sa ground ni Jared Brooks. At kung overcome man niya yun, mga ka-striker, ay talagang magandang laban ang mangyayari at talagang maaaring mauwi ito sa decision kung walang chachamba. Pero sa the way, I think mauwi ito sa either split or unanimous decision lamang, mga ka-striker. Mahirap makitang knockout kasi chamba kung makakapasok, dahil alam na nila yung laro ng dalawa. Kung maka-knockout man ito ay isang sobrang swerte at tsambahang atake, suntok, sipa, tuhod, elbow ang mangyayari kung ma-knockout ang isa sa kanila. Pero I see it going the distance into a unanimous or split decision. It could go Jared Brooks' way, mga ka-striker. Kahit idolon natin si Joshua Pasio, kung hindi nagbabago yung training niya, malamang makuha pa rin to or ang game plan niya, malamang makuha pa rin ito ni Jared Brooks. Pero ito pa rin tayo at lalaban para kay Joshua Pasio. Ang puso natin ay para kay Joshua Pasio. Pero kung technical analysis, maaring lamang pa rin si Jared Brooks, mga ka-striker. Pero abangan natin, bilog ang bola, hindi natin alam, sa ibabaw ng lona, maaring iba ang kalalabasan ng fight na ito. Talagang mapasaya ang puso ng mga Pilipino, mga ka-striker. Kaya abangan natin, comment lamang po kayo agad sino mananalo para may chance po kayo manalo ng UFC merchandise, mga ka-striker.